فصل حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, bilang pagpapatuloy po sa ating paksa na kung saan ang gabay para sa mga bagong Muslim. Opo. Ngayon dito po na tayo sa episode 7. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang mga Islamikong batas. Ang mga Islamikong batas. Lahat ng salita ng tao at ng kanyang mga kilos ay inuuri sa batas ng Islam batay sa limang kalagayan. Ito po sila. Tinatawag na wajib, haram, mustahab, makruh, o mubah. So, isa-isa natin po bawat isa po rito nang sa ganon ay maging malinaw po sa atin mga malaming kapatid sa pananampalatayang Islam. Una, ang wajib. Pag sinabi wajib, ito ay kailangan at dapat gawin. Kumbaga, obligado. No? Na kung saan ito ay ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang gumawa o gumagawa rito o tumutupad rito ay kanyang ginagantimpalaan. Kumbaga, ang mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung sino man ang gumagawa rito at tumutupad nito, tiyak na sila ay magkakamit ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay pinarurusahan ang hindi gumagawa o tumutupad nito. So ang kabaliktaran, kapag obligado at hindi po ito ginagawa at hindi po ito tinutupad, ito ay sigurado na may kaparusahan kapag tayo ay hindi nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga obligasyon ay katulad po ng halimbawa ang takdang 5 pagdarasal. Opo, so ito ay obligado. Kapag hindi po ginawa ng tao, tiyak na siya ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, katulad din ng pag-aayuno na obligado sa buwan ng Ramadan. Kapag ang tao hindi nag-aayuno, maliban lamang kung may mga kadahilanan, sapat na kadahilanan, na hindi siya pwedeng mag-aayuno, wala pong problema doon kasi siyempre, kumbaga binibigyan po siya ng tinatawag na rukhsa o pahintulot na kahit hindi mag-aayuno, basta mayroong sapat na kadahilanan. Halimbawa, ang mga babae, mayroong tinatawag na monthly na mayroong silang regla. So siyempre, kahit na obligado po ang pag-aayuno sa isang Muslim, pero dahil dinatnan siya po ng regla, kaya hindi po siya mag-aayuno. Pero ito ay babayaran niya pagkatapos ng buwan ng Ramadan. So po, yan ang mga halimbawa na obligasyon o obligado na ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon pang mga iba. Opo. So yan ang wajib. Okay? Kahit po mga maikling paliwanag at least na kuha po natin. Pangalawa, yung tinatawag na haram. Pag sinabi haram, ito'y bawal. No, bawal. Ito ay ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagantimpalaan niya ang tumatalikod o umiiwas nito. So, ibig sabihin, lahat ng mga ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na malinaw na kung sino man ang tumalikod po rito, umiiwas po rito, tiyak na siya'y gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala silang mga gumagawa rito. Ibig sabihin, dahil alam po nila na bawal ito, pero kanilang ginagawa, kaya tiyak na sila paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami ding mga halimbawa na pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad po ng pangangalunya. Opo, siyempre, bawal po to. Opo, maliban lamang kung ito ay asawa po natin, legal po tayo, yun. May gantimpala po yun dahil siyempre halal, kumbaga hindi haram.
Opo. Kabilang sa mga katulad ng haram o pinagbabawal tulad ng pag-inom ng alak. Opo, bawal din po yan. Tulad po ng tinatawag na arriba, no? Yung may tubo, halimbawa nagpapautang at may tubo buwan-buwan. Tulad po ng pagkain ng baboy, yan. Mga kasama po yan sa mga ipinagbabawal na malinaw po yan sa banal na Quran at saka sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa madaling sabi mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal po sa Islam, ito ay magkakaroon ng gantimpala kapag tinatalikdan o iniiwasan po. Opo. Magkakasala po tayo, paparusan po tayo kung ito ay ating, kumbaga, nilalabag, ginagawa. Kahit na alam natin na bawal, pero ginagawa pa rin. Kaya siyempre, paparusan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi po tayo makapagbalik lupo sa Kanya bago tayo bawian ng buhay. Okay. Malino siguro yon. At pangatlo, ang mustahab. Pag sinabi mustahab po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, tinatawag din ito na bilang sunnah. Kumbaga, voluntaryong gawain. At ito ay kaaya-aya. Ibig sabihin, hindi po ito obligado na gawin. Pero kung gagawin po natin, ito ay kaaya-aya at gagantimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad po ng paliwanag ng mga eskulat na kung saan ito ay ang itinatagubili ng Islam ang paggawa nito na kung saan ay ginagantimpalaan ang gumagawa nito. So malino po yun. Hindi na obligado, pero kapag ito'y ginawa po natin, tiyak nagagantimpalan po tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sigurado, hindi po tayo paparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin po ito gagawin. So ibig sabihin kapag sinabi voluntaryo o sunnah, na kumbaga gawain, dalawa po yun. Kung gagawin po natin, may gantimpala. Kung hindi natin gagawin, walang gantimpala at walang kaparusahan. So maraming alimbawa rin tulad po ng pagngiti sa pakikipagharap sa mga tao. Siyempre, di ba, kapag ngumiti tayo, meron tayong sadaka o di kaya meron tayong gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi ka ngingiti, normal, maliban lamang kung iba na naman yung pinapakita mo, di ba? Kailangan pa rin sa isang Muslim ay laging nakangiti nang sa ganun ay para laging nagkakaroon siya ng gantimpala. Opo, kasama rin yung pagbati ng salam sa kanila. Opo, ito'y kaayaya rin sa mga gawain. Sa ibang hadith, ito ay isa sa tinatawag na sabihin po natin ay karapatan, no, ng isang Muslim na magbati sa kanyang kapatid. Opo. So, ibig sabihin kasi may mga hadith na patunay po tayo na kapag nakatagpo mo ang iyong kapatid, kilala mo man o hindi, ay bigyan mo siya ng tinatawag na as-salam, pagbati po. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, isa rin sa kaya-aya ang pagbati at mayroon tayong gantimpala, inshallah. Opo. Kabilang sa mga sunnah rin na tinutukoy po na kapag ito'y ginawa po natin, ay magkakaroon tayo ng gantimpala, opo, tulad ng sunnah na mga pag-aayuno, yung mga voluntaryong pag-aayuno sa araw ng Lunes o sa Huwebes. Yan, mga sunnah rin po yan. At katulad din po ng mga pagdarasal, ng mga sunnah, opo, bukod sa 5 obligado. So, kabilang po ito sa mga tinatawag na sunnah. Opo, tulad ng sadaka, pagbibigay ng kawanggawa. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil po tayo ng maraming gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kahit po ito ay sunnah, gagawin po natin nang sa ganun magkaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, pang-apat po, no, ay ang makruh. Ang makruh ito tinatawag na kinamumuhian, no, na gawain, na kung saan ito ay ang mga itinatagubili ng Islam na iwasan, na kung saan ay ginagantimpalaan ang umiiwas o hindi gumagawa nito. Datapwat hindi pinanarusahan ang mga gumagawa nito. So ibig sabihin, ang makruh na malinaw po ngayon na magkakaroon tayo
ng gantimpala kapag tayo ay umiiwas po rito. Ay mas maganda, di ba? Siyempre, hindi tayo paparusahan, pero mas mayanam pa rin na iniiwasan para magkaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isa rin sa halimbawa daw ng makruh, tulad po ng nabanggit, ang paglalaro ng mga daliri habang nagsasagawa ng pagdarasal. Halimbawa, nagsasala ka. Siyempre, yung daliri mo parang ginagala mo pa rin, no? Kaya naglalaro pa rin. At yung maraming mga, kumbaga, kinakamot niya kanyang sarili dahil ito ay nagkakaroon ng makruh. Kaya ang maganda po roon, pinakaiwasan ng sa ganun ay magkaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, ang panglima po ay mubah. Ang mubah po ito pinapahintulutan po ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapahintulutan po ng Islam. Ito ay naukol sa mga gawain na hindi po ipinagbabawal at hindi rin naman ipinagutos tulad ng ito may nabanggit, halimbawa pagkain o pag-inom o pagsalita. Opo. Kaya siguraduhin natin po ang ating pong pagkain, halimbawa para magkaroon tayo ng gantimpala biyaya na ayon sa pagkain ng pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad po ng mga binabanggit bago kumain, yan, sa pag-inom din, sa pagsasalita rin, kailangan pa rin inisip po natin ano bang mga sasabihin natin. Opo, para makasigurado tayo. Pinapahintulot magsalita pero sigurado din natin ang sasalitain po natin yung mga mabubuti nang sa ganun may karoon tayo ng gantimpala. Sa bagay, mayroon tayong hadith na ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung sino man ang naniniwala sa Allah, naniniwala sa kabilang buhay, pinakamainam sa kanya ay magsalita siya ng mabuti. Kapag wala siyang masalitang mabuti, mas maganda sa kanya ay manahimik po lamang. Hindi natin po pabayan, sana po ay mayroon tayong napulot na aral sa ibinagi po sa inyo. Inshallah po ay abangan nyo sa susunod ay doon tayo sa episode 8 po. So hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.